Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Idel Oconor na nagmula sa Masantol, Pampanga. Ang topic ko for today's video is about proseso ng pakikinig, which is yung continuous nung kay Raymond Medina at yung factor ng nakaka-impluwensya sa pakikinig. Magsimula tayo sa number 6. Hanggang di pa natatapos ang nagsasalita, iwasan ang pagbibigay puna sa tinatalakay nito. Di marapat ang agaran ng maagang pamumuna pagkat nakakalito sa daloy ng mga ideya sa isip ng tagapakinig. Ang pamumuna ay nagbibigay ng mungkahi ay sinasagawa pag ang mensahe ng tagapagsalita ay nagbibigay ng kabuuan. Hayaan muna natin matapos ang sinasabi ng tagapagsalita bago tayo magbibigay ng ideya o puna sa sinasabi nito. Dahil ito ay nagpapakita ng kabastusan sa tagapagsalita kapag tayo ay nag-i-interrupt sa sinasabi nila. Number 7, huwag mag-interrupt. Kapag antala sa sinasabi ng tao, habang nagsasalita ay nagpapakita ng kawalan ng respeto at sa pagsaalang-alang sa sinasabi ng kausap o mismong nagsasalita. Hayaan muna natin matapos ng sinasabi bago na tayo magbigay ng puna sa sinasabi nila. Dahil ito ay nagpapakita ng kabastusan, kailangan muna nating matapos ang sinasabi nila. Dahil maaari itong magpabago ang daloy ng sinasabi ng tagapagsalita kapag ikaw ay mahilig mag-interrupt. Number 8. Maging sensitibo sa mga extraverbal na komunikasyon. Bawat salitang binibitawan ng isang tao ay kadalasang may kaakibat na humpas ng mga kamay, simangot, taas ng kilay, na parang nakakatulong sa pagpapahiwatig ng pagbibigay mensaheng nais bigyan diin. Ito naman nagpapakita natin ng mga kilos kung nagsasabi ba sila ng totoo. Dahil karamihan sa atin is hindi mapakali yung mata kapag di sila nagsasabi ng totoo. Yung parang yung mata nila is hindi mapakali kapag hindi sila sang-ayon sa sinasabi nila. Number 9. Magtanong at tahimik pagkatapos. Ayon sa isang tanyag na tagapanayam si Barbara Walters, ang pagtatanong ay nagpapakita ng aktibong pakikinig. Subalit huwag kakalimutang ang pangunahing layunin sa pagtatanong ay nagtatanong ng kasagutan. Ang pagtatanong ay nagpapakita ng interesado sa sinasabi ng tagapakinig. Ngunit iwasan na magbigay agad ng sariling sagot sa inyong tanong. Dahil kaya tayo nagtatanong upang makakuha tayo ng sagot. Number 10. Isinasaalang-alang ang pagkakaiba o agwat ng nagsasalita at pakikinig. Isiping higit na mabilis ang pakikinig kaysa sa pagsasalita. Maring subukin ang kakayanan sa pakikinig sa pamamagitan ng paglalagam ng mga pinapakinggan. Base sa naintindihan ko dito, mas mabilis yung pakikinig natin kaysa sa pagsasalita. Dahil yung naririnig natin is maaari nating ibahagi sa ibang tao. At yung iba naman, inadaragdagan yung mga sinasabi nila, which is yung tinatawag na chismis. Pangalawang topic naman ay mga salika at factor na nakaka-impluwensya sa pakikinig. Ang mga uri ng tagapagkinig batay sa kanilang kulang, interer, kalagayan panlipunan, pinag-aralan, paniniwala at kultura ay nararapat na isinasaalang-alang sapagkat ang mga ito ay nakaka-impluwensya sa kanilang kakayahan. Ang mga salig na tinutukoy naman dito ay kabilang naman ang channel. Ang pinagdaraanan ng mga mensahe sa pamamagitan ng visual channel. Ang mga kaisipan at ideya ay maaring makuha, ang biswat ay mga daloy na nagdadala ng mga sagisag na di-verbal tulad ng ekspresyon ng tao. Ang mga kumpas at ng mga galaw ay maaari nang makuha sa auditory channel. Ito ay mga daloy ng tunog na nagdadala ng simbolong verbal tulad ng mga salita at ibang tunog na napapakinggan. Ang channel ay madalas na ginagamit sa transmission ng radyo at telebisyon upang may pabatid nila ang ulat ng mga nangyayari sa paligid o bansa.
Sa pamamagitan nito nagiging aware tayo sa mga nangyayari. Halimbawa, yung mga bagyo, sinasabi nila sa'tin kung may bagyo ba o wala. Sa paraan yun parang nagpapakita sila o gusto nila na maging aware tayo sa mga ginagawa natin at makapag-ready tayo. Number 2, oras. Ang pagsaalang-alang sa mga oras ng pakikinig ay mahalaga. Sa mga unang oras ng panayam ay may kawilihan at interes sa pakikinig. Subalit sila ay nakakaramdam ng sikmura o gutom, ay dapat na itindig o itigil ang kanilang. Ito naman yung nakakaramdam sila ng pagod or gutom. Hayaan muna natin sila magpahinga or kumain man lang bago tayo magkwento. Kasi yung iba, nahihiya silang sabihin na pagod sila or gutom sila kasi gusto nila matapos muna yung sinasabi mo. Sa ganitong paraan, dapat maging aware tayo or makiramdam sa paligid natin. At hayaan muna natin na kumain sila kung gusto nila dahil maaari naman natin ituloy yung mga sasabihin natin sa ibang araw o ibang oras. Puhok. Ang mga silid, kapulungan o puhok na darausan ng mga panayam, lektura at pulong ay dapat na maayos at maging komportable para sa mga tagapakinig, kasama ng kabutihang ventilasyon upang di magdulot ng pagkabagot sa mga tagapakinig. Ang puhok, eto yung pinagmulan ng mga panayam na hindi maaring maingay upang makapag-focus sila sa pakikinig tulad ng mga nasa korte o madali nila may pagbatid ang gusto na sabihin. Kadalasan ganitong sitwasyon ay ginagamit o ginagawa ng mga profesional tulad ng mga Congress, Senate, lawyer at iba pa. 4. Kulang ang edad o kulang ng mga tagapakinig ay nararapat din sila sa alang-alang. Ang mga kabataang tagapakinig ay may kaibahan sa mga may edad ng tagapakinig. Higit na maingay at masigla, ngunit may matalas na memorya ang mga kabataan. Samantalang ang mga may edad ay higit na mapanuri at naririnig sa mga naririnig at napapakinggan. Magkaiba po kasing way ng mga pakikinig kung kaya't maging aware tayo o maingat sa mga pagsasalita. Maaaring bastos po tayo sa ibang tao o sa iba naman is okey lang yung gano'n, which is yung mga kabataan po parang kasi yung mga kabataan po is maingay at masigla. Yung ibang tao naman magiging mapanuri sila sa mga sinasabi natin. Kaya karamihan sa kanila ay hindi nila maintindihan yung mga sinasabi natin kaya maging yung pakikipag-usap po natin pakikipag-usap po natin dapat po nakadepende po siya sa mga age, edukasyon. Ang level o antas ng edukasyon ay may malaki ring papel na ginagampanan sa pakikinig. At isang may mataas na level ng edukasyon ay may higit na malawak na pag-unawa, mayaman sa karanasan at nakatutulong sa ikakaganda at ikakaunawa sa mga pinapakinggan. Dito po rin pumapaloob din po dito yung teacher dahil sila po yung may kakayahan ng magturo sa mga estudyante. Sila po ay may kaalaman para kung paano sila mag-unawa. Ang edukasyon po ay hindi lamang para sa guro. Dahil may malaking papel din dito yung mga may malawak na pag-unawa at may karanasan sa buhay. Kung kaya madali po nilang maintindihan at makapag-adjust sila sa sitwasyon na mas nakakaintindi sila. Um, Kalagayang panlipunan. Kalagayang sosyal ay nakakaapekto rin sa pakikinig. Ito ay naayon sa ang oras o panahon sa pakikinig. Ang kalagayang panlipunan po is yung isang ninuno o ranggo ng katayuan ng isang indibidwal. Dahil po sa lipunan o kadalasan naman ay maraming antas ng yaman, dito po pumapaloob yung respeto.
Ito po yung ano, kapag po may oras yung isang tao, dun po tayo magkuwento, hindi po natin isisingit na magkuwento po dahil magkuwento po tayo ng magkuwento po tayo ng kahit anong bagay, kahit alam naman po nating busy sila, ipipilit po natin sa sarili natin. Yun lang po, maraming salamat.